The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na napunta sa night shift ng isang ospital kung saan marami itong naranasang kababalaghan. Lalo na tuwing siya ay naiiwang mag-isa. Ako si Irene. Nangyari ang aking kwento nung ako ay nag-aaral pa at naging intern sa isang ospital. Sa mga unang linggo ko ay pang-umaga ako, ngunit bigla akong napunta sa panggabing shift kung saan madami ang mga kasabayan kong iniiwasan ito. Ayon kasi sa kanila, kilala daw ang ospital na ito na maraming nagpaparamdam tuwing gabi. Madalas daw ay may mga kaluluwa daw dito na napagkakamalang pasyente. Kaya naman kinabahan ako nang una akong ma-assign kay Aling Dina. Mukhang mahina at may pagkamasungit kasi si Aling Dina. Nalaman kong marami siyang sakit na iniinda, kaya madami ding doktor at nurse ang nagbabantay sa kanya. Nasa dulo ng ospital kasi siya at halos walang ibang tao sa paligid ng kanyang kwarto. Mabuti ay may nakakasabay akong isa ding intern na si Fiona. Nakasabay ko ito isang gabi at lagi na akong nagpapasama sa kanyang maglakad sa mga hallway. Ngunit isang gabi ay magkasama kami nang bigla akong makapansin ng hugis sa dulo ng aming nilalakaran. May isang tila multo ang papalapit ng papalapit sa amin habang namamatay-matay ang ilaw sa hallway. Nais kong sumigaw, ngunit iniisip ko ang mga pasyenteng natutulog. Inaya ko si Fiona, ngunit nawala na ito sa aking likod na tila nauna nang tumakbo. Nanginginig ako sa takot at naisipan kong magdasal na lang para mawala na ang kaluluwa. Hindi ko inaasahan na mararanasan ko ito sa aking unang linggo sa night shift. Nang malapit na ang hugis, ay napansin kong nakasuot ito ng pang-doktor na damit. Nakita ko ang name tag nito na Dr. Suarez. Nahiya ako sa aking sarili sa pag-isip na multo ito. Tinignan lang ako nito nang nagtataka at nilagpasan lang ako. Naisip kong baka galing lang ito sa kwarto ni Aling Dina at sanay na sa mga ilaw sa ospital kaya hindi na siya takot. Dun ko naisip na baka na-paranoid lang ako masyado sa mga pananakot ng aking mga kasamahan. Ilang gabi ang lumipas at nasasanay na ako sa aking pang-araw-araw na duty. Hindi na ako gaanong natatakot, ngunit napansin kong may mga usap-usapan ng aking mga kasama. Madaming bali-balita sa aming mga intern na napapadaan sa isang madilim na bahagi ng ospital. Lagi daw silang nakakakita ng dugo ang muka na sumisilip sa mga pintuan. Ito daw ay laging nagpapakita kapag gabi tuwing sila ay nagbabantay kay Aling Dina. Naisipan kong mas tutukan ang pagbabantay kay Aling Dina at hindi isipin masyado ang mga katatakutan. Napansin ko ding naging maiinitin ng ulo ni Aling Dina at mas sumusungit ito sa amin. Kapag tinatanong siya, ay hindi naman niya kami sinasagot ng maayos. Tila wala itong tiwala sa amin at hindi kami kinakausap. Ang kanyang mga pamilya ang kinakausap niya at sinasabi nito na may mga nakikita daw itong kaluluwa at hindi niya sigurado kung sino ang totoong tao kaya pili lang ang kanyang kinakausap na tao. Habang nasa duty ako mag-isa, ay napansin kong hindi ko na nakikita si Fiona ng mga nakaraang gabi. Hindi ko na rin kasi kinailangan ng kasabay maglakad dahil nabawasan na ang aking pagkatakot. Habang nag-iisip-isip ako, ay may napansin na naman akong hugis sa hallway.
Hindi ko ito masyado pinansin at naisip na baka isang doktor o nurse lang. Ngunit nagtaka ako dahil napansin kong parang nakalutang ito. Nang papalapit na sa akin ay namukaan kong si Fiona ito at puno ng dugo ang kanyang muka at damit. Nanginginig ako sa takot at agad na tumakbo pabalik sa nurse station para humingi ng tulong. Bago pa ako makarating, ay nalingon ko na wala na si Fiona sa aking likuran. Nang ikwento ko ito sa aking mga kasamahan, ay nagulat ako dahil wala daw silang kilalang Fiona. Ayon sa isa sa mga senior nurse, ay may Fiona daw na intern noon na namatay habang nagjo-duty sa ospital na ito. Ilang taon na daw itong makalipas at lagi nga daw itong nagpapakita sa ospital na ito. Hindi ako makapaniwalang sa una pa lang ay multo na pala ang nakakausap ko. Naiintindihan ko na din si Aling Dina sa kanyang sinasabing nalilito na siya kung sino ang totoo. Napa-question din ako kung ilang pasyente at nurse na ang nakakasalubong kong kaluluwa na pala. Isang gabi ay biglang inatake si Aling Dina at saktong ako ang bantay niya. Agad-agad akong tumulong sa kanya at mabuting umayos din ang kanyang kalagayan agad. Ayon sa kanyang pamilya, naninikip lang ang dibdib nito nung una at may tinuturo sa pinto. Naisip kong samahan si Aling Dina habang siya ay natutulog. Nang magising ito, ay bigla itong nataranta at humihingi ng tulong. Saktong lumabas ang pamilya niya kaya ako lang ang naiwan kasama niya. Akala ko ay natatakot ito dahil naiisip niyang multo ako, ngunit hinila niya ang aking kamay at nagturo sa pinto. Pagtingin ko ay si Doc Suarez ay nakatanaw sa labas ng kwarto at tila sumisilip para i-check si Aling Dina. Pinaliwanag ko kay Aling Dina na si Doc Suarez lang iyon. Nanlaki ang mata ni Aling Dina at nagulat na tinanong ako kung nakikita ko rin daw pala ang kaluluwa. Pinaliwanag niyang kakilala niya si Doc Suarez at matagal na itong patay. Dati na daw niyang doktor ito na namatay, ilang taon na din ang nakalipas. Akala niya ay siya lang ang nakakakita dito at natuwa na may karamay na siya. Ako na ang naging paborito niya hanggang makaalis siya. Ilang buwan kaming nagkasama din ni Aling Dina bago siya gumaling at marami pa kaming naranasan na mga kababalaghan. Ang naging magandang karanasan ko ay naging kaibigan ko ang isang pasyenteng tulad niya at marami din akong natutunan sa aming pagsasama. Natuto akong maging mas maintindihin sa aking mga pasyente at naging mas matapang ako para madamayan si Aling Dina. Para hindi na ako basta-basta matatakot sa mga kaluluwa sa ospital.